Pamamalagi sa Europa ng 7 taon. Wala pa rin pagbabago dito. Mag-iingat ka, binata. Sana hindi mo sapitin ang naging karanasan ng iyong ama. Alam naman natin na si Don Rafael ay namatay sa bilangguan. Siya ay mabait, ngunit marami ang may kimkim. Pinagbintangan ni Padre Damaso ang iyong ama na hindi pangungumpisal, na dati naman niyang hindi ginagawa nang sila'y magkaibigan pa. Pupunta ba kayo sa kumbento ng kurang mukhang patay na langaw? Mag-ingat kayo, lalo na kung papainumin kayo ng tsokolate. Hindi ko naman tiyak kung hahaginan kayo ng tsokolate. Bakit po? Kung bibigyan nga kayo ng tsokolate, makihamdam kayo. Pag tinawag ng kura ang kanyang utusan at sinabing, "Hoy, magtimpla ka ng isang tasang tsokolate," kaagad ay umalis na kayo. Bakit po, Alperes? Nanlalasang ba ang kura? Di naman ganon. Eh bakit po? Pag sinabing tsokolate, ibig sabihin ay malapot. Pag sinabi ng tsokolate, ay ibig sabihin malabnaw. Diyan po sa lawangan, itinapon ng bangkay ng inyong ama. Kami ni Teniente Guevara ay dinala dito ng sepulturero. Marami pong salamat. Wala kayong dapat ipagpasalamat sa akin. Ang nagawa ko lamang po ay makipaglibing, samantalang napakalaki ng utang na loob ko sa inyong ama. Napakabait ng inyong ama. Napakarami ng naitutulong niya sa paaralan at sa ikasusulong ng edukasyon. Bukod sa gamit paaralan, binibigyan rin niya ng pera ang mga may hirap na mag-aaral. Hindi ba sabi niyo tumutulong ang aking mas mga mag-aaral? Paano po ang mga bata? Ginagawa po ng mga bata ang kanilang makakaya. Kung may masusulatang papel ay sumusulat sila kahit papaano. Napakaraming sagabal ang kanilang pag-aaral. Isa na rito ang kahirapan ng buhay. Ano po ang mga problema ng ating kasalukuyang edukasyon? Nais ko pong ipagpatuloy ang naumpisa ng aking ama. Sa halip na ipaghiganti kanyang kamatayan. Bago sumikit ang araw, kung natutupad na ang iyong pangarap, ngayong gabi, ihanda ko ng lahat ng kailangan. Sulatan ko ang aking mga kaibigan para makasama sa atin. Gumawa ka ng paraan para hindi makasama ang kurang. Pero bakit? Sa aking palagay, binabantayan niya ako. Natatakot ako kapag tinitingnan niya ako para bang nanlalalim at malungkot ang kanyang mga mata. Kinikilabutan ako kapag kinakausap niya ako. Hindi na kanyang pinagsasabi. Minsan tinatanong niya ako kung hindi ko ba raw napapanaginipan ang pagsusulat at ang aking ina. Para siyang baliw, kung siyang pinidahin. Ngunit hindi pwede. Naging kaugilan na natin ang pangungumbida. Saka nasa bahay mo pa siya. At maganda ang kanyang pakikitungo. Malamig ang hangin, baka kayo magkasipon. Hindi nyo ba alam magkasipon ngayon na hindi ka agad gagaling to? Kundi sa tag-araw na? Hindi ba kayo natatakot magkasipon? Para sa amin, ang gabi ay kasasiya at ang hangin ay napakasarap ng asin. Ngayong buwan, ang tagsibol at tagdagas. Ang mga dahon ay nalalagas, ngunit sisibol ang mga bulaklak. Oo nga pala, di ba't ngayon ang piyesta? Ay wala. Oo nga pala, di ba't malapit na ang piyesta? Aalis na ako sandali. Dahil sa nabanggit ko ng piyesta, sabi ko na po ang piyesta, pwede ko bang imbitahan bukas? Isang kasihan ang nihanda ng aking mga kaibigan. Saan naman balak to gagawin? Ang ibig po ng mga dalaga ay sa balisan ng gubat, malapit sa puno ng baliti. Kaya gigising kami ng maaga upang hindi kami abutin ng liwanag ng araw. Ang inyong niyaya ay nakagaganyak. Upang mapatunayan ko sa inyong wala akong sama ng loob, ito'y aking tatanggapin. Kung ganun po, ipaalam.